Magandang araw po sa ating lahat, sa atong mga kaigsunan diri sa Cebu. Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga kapatid natin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at sa nasa ibang mga bansa. Magandang gabi po sa inyo. Sa gabi po makakapanood. So magandang gabi. At welcome po sa ating deliberate. Nandito na po tayo sa chapter 8 ng Levitico. Okay, good morning po sa ating lahat. Leviticus chapter 8 verse 1. Sinabi ni Abba kay Moses, isama mo sa harap ng tulda ng tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuutan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang turong panghandog sa kasalanan. 2 lalaking tupa at 1 basket ng tinapay na walang pampaalsa. At ipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moses ang utos sa kanya ni Abba, nang ang buong kapulungan ay nagkatipo na. Sinabi ni Moses sa sambayanan, ang gagawin nila ay utos ni Abba. Sinama muna ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. Okay. So, sa chapter 8, dito na po ang yung kaganapan kung saan si Aaron at ang kanyang mga anak ay okay. Ito na po yung kaganapan kung saan naging yung seremonya sa pagiging pare nila na maging ganap na sila sa paglilingkod sa tulda. Kaya may mga kaparaanan po dito kung ano ang kanilang gagawin sa during sa ilang ano ba itong tawag yung Anointing. Anointing. Sa anointing nila sa araw ng anointing ng mga pare. So, may mga requirements po dito na ating nababasa sa kaparaanan ng Elohim na kailangang sundin sa pag-anoint na bilang pare. Isang mahalagang punto po dito yung sinabi na pinaliguan ni Moses sina Aaron at yung mga anak ni Aaron ayon sa seremonya. So kung ating pagbabasihan, yung pagliligo o yung cleansing at naaayon sa seremonya, ito yung matatawag nating immersion na siguro napag-usapan na natin ito na Naging bautismo sa bautismo pagdating sa New Testament. So, ibig sabihin, noong panahon pa lang nila ni Moses, yung bautismo o yung immersion ay ginagawa na nila bilang seremonyas sa paglilingkod ng Elohim. So, hindi po bago ang katuruan tungkol sa bautismo. Ang termino lang na bautismo ang bago. Kaya marami pong pilosopo na nagsasabi na noong unang panahon daw, ay walang bautismo dahil ang bautismo ay dumating lang sa panahon ni Juan. Kaya hindi daw kumpleto ang Torah dahil wala daw bautismo at masasabi nila na hindi na daw dapat sundin ang Torah dahil sa New Testament na daw yung kumpleto dahil doon na ang bautismo, doon ang mga lahat ng seremonya. Ngunit po kung maintindihan po natin ang simula ng istorya o kaganapan ng mga Israel, yung ginagawa sa New Testament o tinatawag nating New Covenant ay hindi po bago. Lahat po ay nakagawa na dito sa Torah. Nakabase po lahat iyon sa Torah na ginawa nila ni Moses. Tingnan tayo. Okay, verse 7. Pagkatapos isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago, ang ipot at inilagay sa kanyang baywang ang pamikis. Isinuot din niya sa kanyang mga ipot at pinagkabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamikis sa kanyang baywang. Pagkatapos ipinatong ang pektoral na kinalalagyan ng Urim at Tumim. Sinuotan ng turbante at sa noo nila ay kinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa inuutos ni Abba. Okay. So,
ito na ang yung pagdadamit o yung pagtapos ng parte ng seremonya ng mga Levitical o Aaronic, mga priest. So sa ating nakikita dito, ang yung mga ginawa nilang mga kagamitan sa pare na inuutos ng Aba na mga damit nila ni Aaron ay hindi madaling gawin o masasabi natin napakamahal na paggawa. Hindi pwedeng gayahin dahil unang-una wala po tayong mga gold dito o mga mamahaling mga bato. Dahil yung nakaukit sa ipod o yung nasa dibdib ng praise na nakalagay, yung pangalan ng 12 tribes of Israel, ay mga puro yung mamahalin na mga bato, mga precious stones. Kaya yung mga Israel, sinabi ni Bro Rowe na ang Israel ay nagsimbolo yun sa mga precious stone sa atin. So, sa mata ng Elohim, ganun kahalaga ang mga Israelita. Kaya yun ang trabaho ng mga Levita. Sila yung naka-assign na pagdala sa harapan ng Elohim sa pangalan ng Israel. Sila yung naka-assign kung sila yung naging representative ng buong Israel upang may connection ang Elohim at ang buong Israel. Okay, tama po. Parang may dagdag ko rin. Ang nakita ko dito, ang purpose ng duty ng priest upang panatilihin ang kahalagahan ng mga Israelita sa harap ng Aba. At alam natin na para mapanatili ang kahalagahan nila, ang nagkaroon lang po ng value sa harap ng Aba, ang Israelites, nung una, nakikipagtipan ang mga ninuno, which is Abraham, Yitzchak, and Jacob. At nung tinangkilik nila ang Torah, yun ang magiging maintenance na magniningning ang kahalagahan nila. Kaya inilagay ang Levites para pangalagaan upang manatili ang ang pagiging precious nila. Okay? At ito na nga, natapos na yung nasagawa na yung ceremonial ng pag-anointing. Verse 10, pagkatapos nito, kinuha ni Moses ang langis na pantalaga, pinahiran ang tulda, tipanan, at lahat ng naroon bilang tanda na ng mga ito'y nakalaan lamang kay Aba. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon, pati ang panlangganang hugasan at patungan nito. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Aba. Matapos itinilaga si Aaron, pinalitan naman ni Moses ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kasuotan. Binigkisan sa baywang at nilagyan ng turbante gaya ng inuutos ni Aba. Pagkatapos, ipinakuha ni Moses ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron ang kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turong inihandog. Pinatay niya ito, kumuha ng kunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natirang dugo ay ibinuhos sa paanan ng altar bilang pantalaga at pangtubos. Kinuha ni Moses ang taba ng laman loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang 2 bato, pati ang taba nito, at kanyang sinunog sa altar. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo, gaya ng inuutos sa kanya ni Aba. Ito. Amen. So, Wag mo akong tanungin kung ginawa ba ito, ha? During anointing. So, kung may mga taong magbabalak o mayroon talagang nagbabalak na sundin o nag-anoint ng mga priest para ibalik daw yung tinatawag nating priesthood o Levitical priesthood. So, sa instruction pa lang dito na ating mababasa, imposibleng nasunod po o masusunod po. Huwag mo akong tanungin.
Oh. Tanungin kita. Ang sagot ko, hindi nasunod. So, sabay po yung pag-anoint po ng mga priest at yung pag-blessing ng tulda ay sabay po ginawa ni Moises. At sa araw na ito, dito po naging banal, naganap na banal lahat ng mga bagay sa paglilingkod ng mga priest. Kaya sinabi ng propeta Samuel na to obey is better than sacrifice. Kung sundin man natin yung nakalagay dito ng mga instruction ng Elohim, kung hindi tayo karapat-dapat, hindi po natin i-apply sa ating sarili. Dahil mas mabuti po ang pagsunod kaysa mga sakripisyo. Huwag po tayong gumawa ng sakripisyo na hindi po naaayon sa batas ng Elohim. Dahil to obey is better than sacrifice. Yata. Amen. Tama po na kaya po hindi tayo nag-attempt na gawin ang mga kautusan na ito dahil po ang pinaka-example po niyan ay si Saul. Kasi si Saul, dahil sa utos na maghandog, ngunit hindi naman siya ang inuutosan. Hindi naayon sa Torah. Pero naghandog siya dahil sa kagustuhan niyang makapaghandog. Kaya, kung hindi ang itinalaga at hindi yung batas para gawin hindi mo masunod yung total instruction tungkol sa gagawing paghahandog o gawain na yan, huwag ka na lang mag-attempt dahil to obey is better than sacrifice. Kasi magiging sacrifice yan at hindi na yan pag-obey. Oh. Tama? Tama. At ayaw ng Aba ang sakripisyo, mas gusto niya ang pagsunod. Dada. Okay, verse 18. Pagkatapos kinuha ni Moses ang lalaking tupa na inialay bilang handog na susunugin. Ipinatong din ni Aaron at ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moses ang dugo nito palibot ng altar. Kinatay niya ang tupa at sinunog ang ulot mga pirasong laman pati tabak nito. Hinugasan niya ang lamang loob at mga hita nito at sinunog lahat sa altar bilang handog na susunugin gaya ng utos sa kanya ni Aba. Ang usok nito'y naging mabangong samyo kay Aba. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang lalaking tupa na handog naman para sa pantalaga. Ibinatong din ni Aaron ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay ni Moses ang hayop at kung kaunting dugo nito'y ipinahin niya sa lambi ng kanang tenga ito. Sa lambi ng kanang tenga ni Aaron at sa kanang hinlalaking kamay at paa ni Aaron. Ito po, hinlalaking kamay, thumbs. At itong hinlalaki sa paa, pinahiran ng dugo. Tinawag ni Moses ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang lambi ng mga tainga niya at ang hinanlalaki ng kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, kinuha niya ang taba ng buntot, ang tabang bumabalot sa laman loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato, pati at taba nito, at kanang hita ng tupa. Sa basket na nasa altar ay dumampot siya ng isang tinapay na hinaluan ng langis, isang tinapay na manipis at ipinatong ang mga ito sa taba at kanang hita ng pinatay na tupa. Ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak at inialay nila ito bilang natatanging handog kay Aba. Pagkatapos, ipinatong ito ni Moses sa handog na susunugin na sa altar, saka sinunog bilang handog para patalaga. Ito'y handog na pagkain at halimuyak nito'y naging mabangong samyo kay Aba. Kinuha ni Moses ang parting dibdib ng tupa at inialay din
inialay bilang natatanging handog kay Aba. Ito ang kanyang bahagi sa tupang handog sa pantalaga gaya ng iniutos sa kanya ni Aba. Amen. So saan naintindihan natin sa nabasa natin dito, yung paggawa ng seremonya nila ni Moses ay hindi biro-biro po. At hindi po madaling gawin. Dahil ang lahat ng ito ay instruction ng Elohim. So, yung paghahandog pala, yung paggawa ng seremonya nila Moses, ay hindi dapat gayahin ng sinumang mga tao. Dahil unang-una, ito ay nakalaan lamang sa mga Levitical o sa mga Levita. At pangalawa, ito ay ginagampanan dahil may tulda na nakatayo na. Dahil yun ang purpose ng mga Levita, kaya may Levita dahil may tulda. Dahil yun ang kanilang magiging trabaho, yun ang magiging obligasyon. Ang lahat ng ito po ay konektado po sa ating pag-aaral sa pagdating natin sa susunod na libro dahil mapag-uusapan natin ang tungkol sa ikapo o tithes. Dito po natin maintindihan kung bakit may collection ng tithes at bakit ang Levita ang may karapat-dapat na mangulikta ng tithes at hindi sinumang mga tao. Kaya dapat po nating masunod-sunod ang lahat ng ito upang maintindihan po natin ang mga kaganapan sa mga sunod na libro. Hindi po tayo magkukot ng mga verse dito upang gawing istorya at mapatunayan sa ating sarili na tayo ay inutos. Aangkinin na natin na tayo ang inutos nito. Hindi po. May mga tao po na pinag-uusapan dito. Kaya dapat po nating maisa-isa yung whole chapter talaga nating mabasa yung lahat ng istorya dito. Kaya dito pa lang masasabi natin kahit sa anointing oil pa lang ay hindi napapasa. Hindi napapasa dahil anointing oil pa lang may instruction ng Elohim yung mga ingredients na dapat gawin. At hindi po yun pwedeng gaya-gayahin ng sinumang mga tao. Kaya Ang nagaya lang po nun, yung katawagan, anointing activity. katawagan lang yung pwedeng Ang gayahin. nagaya po sa nangyaring mga ginawa ng mga nagsasagawa nito ay yung katawagan lang na anointing. Pero yung guidelines, yung instruction, base po sa aking experience at base sa aking nababasa ay hindi po, wala pong nahit na kung sa kanta walang notang natamaan. Ang natamaan na po yung title na anointing activity, mag-aaning kasi sa oil, sa lugar, sa katangian, at para sa na-observe ko po at sa nababasa natin sa mga nagaganap ayon sa na-experience ko, 0% po ang nangyayaring ganun na wala po talagang na-hit na pamamaraan na nandito sa Torah. Kung meron man na hit, yun na nga yung anointing na pangalan. Ngunit sa lahat po na ginagawa ay hindi ko po nakikita na nanaayon sa Torah. Kaya pasalamat din tayo na binuksan ang ating mga pag-iisip upang hindi po tayo magkakasala na malapastangan natin ang utos ng Ama na maging panghas po tayo at ang mangyayari po sa atin ay maging katulad ni Saul at magdi-depart ang Holy Spirit ng Aba dahil ayaw ng Aba ang sakripisyo dahil sa kagustuhan mo. Ang gusto ng Aba is obedience. Okay. Verse 31. Pagkatapos sinabi ni Moses kay Aaron at sa kanyang mga anak, dalhin ninyo ang laman ng karni sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ilaga ninyo ito at kanin kasama ang tinapay na nasa baskit na ginagamit sa mga handog sa pagtatalaga. Gaya ng ipinag-uutos ni Aba. Ang matira ay inyong susunugin. Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang inuutos ni Aba para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. Amen. So sa ating nakikita dito, last verse na ito? Nataas pa.
sa ating nakikita dito, yung pangpitong araw, yun po ang magkukumpleto ng lahat ng seremonya dito sa ating binasa sa mga Levita. So mahalaga po yung 7 araw talaga ng Elohim dahil may mga simbolo po lahat ng iyon. At hindi po makumpleto yung kabanalan o yung seremonya kapag hindi po sila nakarating ng 7 araw. Kailangan 7 araw talaga. Naka-align po lahat ng mga masasabi nating mga appointed times of Elohim. Naka-align po lahat ng mga gawain dito. Kaya wala pong masasabi natin na wala pong sariling ni Moses ba, kalooban. Walang sariling pamamaraan. Walang sariling pamamaraan na in-apply dito sa seremonya. Walang sariling kaparaanan ni Moses. Lahat po ito kaparaanan ng Elohim. At hindi po pwedeng gawin ito ng Moses na bahala na lang basta nakagawa. Basta magawa. Basta magawa natin ito, Okay kahit na to. anong panahon, okay lang. Hindi po pwede dahil ang lahat ay naka-align sa appointed times of Elohim at instruction lahat ng Elohim. Yan din ang purpose kaya naisulat ang kasulatan upang magiging guide. Opo. 7 araw ang sinasabi na huwag lalabas sa tulda. Kaya 15 yung katlaw dito. Sorry. Lagan mo. Huwag mo manonood sa tulda. May tulda. Sa loob ng 7 araw gabi, kayong magbantay sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ito ang utos ni Abba Yahweh. 7 araw magbantay sila sa loob ng tulda doon. Hindi sila pwedeng aalis doon. Kung aalis man na may sugos lawas or column nature, yung sugos katawan, CR, mayroon pong naka-duty. Hindi po sila aalis doon. Ito po yung tuntunin upang makumpleto ang sinasabing ceremonial ng anointing. Hindi po ito madali at mayroong mga detalyadong instruction upang maganap ang kabanalan ng mga na-anoint na mga pari. Pag hindi po ito na sunod, kayo na po ang mag-judge. Pero para sa akin, kayo na po ang mag-isip, mag-judge. Bawal po. Ang kalalabasan, pag ito'y ginagawa, tapos hindi nasunod, ang inanoint na pare, ang tawag po yun, pari-parian. Yan po ang katotohanan. Kaya, nung isinagawa po ito, kinumplito po ni na Aaron ang lahat ng guidelines para po sila ay hindi pari-parian, pari talaga ng alayam or ng Elohim talaga. So, ang sabi dito, sa loob ng 7 araw at gabi, kayong magbantay sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ito ang utos ni Abba. Kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. Instruction. Kailangang sundin nila ang pagbabantay sa tulda nung sila'y inanoint 7 araw, 7 gabi upang hindi sila mamatay. Anong nangyari? Suri-suro yun na. Sinunod ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng inuutos ni Abba sa pamamagitan ni Moses. Amen. Nakasulat, sinunod ni Aaron at ng mga anak niya ang itinalagang tuntunin sa pamamagitan ni Moses. Ang lahat po sinasabi upang hindi po sila mamamatay. So, sa ating ito naman ang huling verse. So, sa kabuuan po ng ating na pag-aralan dito at makukuha natin ng aral na isinulat ito lahat ng detalyado ng Moses dahil ito ay utos ng Elohim upang kung may manggaya po nito ay man-determine po natin kung ito ba ay nasa katotohanan o nakabase ba ito sa kasulatan. Dahil kapag nabasa po natin ito at napag-aralan, hindi po tayo maging ignorante sa pagdating sa mga ganitong mga bagay. Kaya kung may mag-attempt man o gaya-gaya na magsunod, sasabihin ito ay Levitical na pamaraanan,
madali po natin ma-determine kung ito ba ay katotohanan. Yun po ang napakahalagang pag-aaral natin sa Torah. Kaya hindi na po tayo ignorante sa mga bagay na iyan kapag tayo ay makarinig ng mga katuruan na nagsasabing ito ay galing sa Torah at ito ay gawain ng mga Levitical. At ginawa din ito dahil yung pagiging pare ay inherit po yun. Kumbaga, generation to generation, matapos si Aaron na siya yung Kohen Gadol, bago siya mamatay, kailangang i-anoint yung susunod na Kohen Gadol. At ito yung rules na existing na susundan nila. At generation to generation po ito bilang anointing ceremony sa magiging mga pare ng Elohim. Yan po ang requirements at hindi po yan biro-biro. Kaya salamat sa Aba at tayo po ay nakakapag-aral nito at nabigyan po tayo ng pangunawa upang hindi po tayo mapahamak. Salamat po ng marami at magandang umaga sa ating lahat. Shalom Aleichem.